Yan mga paryente, update po tayo dito po sa ating papaya. Ayan, ito na po sila. Unti-unti na pong lumalaki yung pong mga puno po nila. Sinuwerte po tayo, 2 araw sunod-sunod inulan po tayo. At sa ngayon po kasalukuyan po nagdadamo po tayo. At yung ginagawa lang po natin, yan po pinapadaanan na po ng traktor. Madali lang pag nagdadamo po tayo. Isang daanan na po ng traktor, malinis na, katulad po nito mga paryente. Kung mayroon mang naiiwang mga damo, dito na lang po sa gilid ng mga plat. At pwede na rin po mano-mano aalisin po yung mga damo dyan sa gilid, kasi hindi na po pwedeng papadaanan ng traktor po yan, kasi baka mamaya madali po yung mga tanim. Ayan, ang gaganda na po nila mga paryente. Berding berde po yung dahon po nila. At wala pong sinyalis na napiktuhan po sila sa sa tindi po ng init po ng araw. Kasi pag mga nakaraang araw regular po tuwing umaga dinidiligan po ito sila, kasi sa sobrang init nga. Pero yun, 2 araw po raw sobrang lakas po daw ng ulan, kaya siniswerte po yung ating mga papaya. Ayan. Ayan mga paryente, itong maliit na espasyo po rito, may nakatanim na po ito na kamote. Ayan, mayroong 2 hilera po yata ng kamote po rito. Kinapos po tayo, kakunti na po yung nadala doon po sa isang kasamahan po natin. Nagdala po siya ng cuttings at pupunuin po natin ito ng kamote mga paryente. Ito mayroon ng nakatanim po rito 2 halera lang po yata yung inaabot po ng dinala po niya, kaya kulang pa po ito. Pupunuin po natin ito ng kamote. Ayan. Yan mga paryente, update po tayo dito po sa ating handang-handa na po itong ating pagtamnan po ng ating Japanese cucumber. Itong mag-isang plat po rito. At ayan, pati na po yung trellis po niya. Ready na po ito. Naghihintay na lang po tayo doon po sa ating request na buto po ng Japanese cucumber. At dito po natin siya itinanim mga paryente, kasi hindi na ho tayo nagpapatayo po ng mga poste po rito. Kumbaga sumingit na lang po tayo rito po sa ating dating yung balag po natin ng ating passion fruit. Mayroon naman po siya mga alambre, kaya dito na lang po tayo nagkabit para dire-diretso na, wala na po tayo ibang gagawin. Yan, tapos na po, pati na po yung release po niya. Buto na lang po yung kulang po nito. At dito naman po sa ating area kung saan inilaan po natin ito dati, dito po sa ating ampalaya. Yan, natamnan na rin po ito ng kalabasa mga paryente. Itong buong area na ito, mayroon lang pong na may konting espasyo po roon. Medyo kinapos po tayo doon po sa ating buto po ng ating kalabasa. Po kasi mga paryente, nung Sabado, ang lakas po daw ng ulan, tanghali ay akmang-akma po, at kinahaponan tinamnan nila kaagad. Kaya 3-4 na araw magmula ngayon, maaaring sisibol na po yung mga kalabasa po rito. Ayan. Ayan mga paryente, pasok po tayo dito po sa ating greenhouse. Kasi mag-2 linggo na po yung ating punla. Ngayon po transplant ni kasamang Sandy. Ayan po. Ayan. Ha? Sige lang, okay na po ang return, pero pakos lang siya gamay di. Duhay ga andar ani? Okay na kusog ya return para bulabog na des ubos. Yan, ito na nga pala yung pag-transplant mga paryente Ito po yung 2 linggo na. To be exact 13 days magmula nung ipinunla. Ito na po sila kalaki mga paryente Ganito lang po yung pag-transplant. Ayan Tapos yung kasunod po nito 100% din mga paryente. Ito 100% din ang taas.
ng germination itong ating ginagamit na buto po, Rex 1. Ayan.